Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good evening at welcome back Bayang Karerista dito sa ating channel sa Karera sa Pinas. Another week, another racing tayo. Andito na naman tayo para magbigay ng ating mga kursonada, ng ating mga tips at analysis para sa gaganaping karera ngayong araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Balik na tayo dito sa karera ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang ating karera ng alas 5:30 ng hapon. Meron tayong 7 karera na lahat ay paglalabanan sa distansyang 1200 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, isang set ng pick 6, isang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotic bets. Recap tayo sa karera last Sunday, pinaganda ng mga dehadong light bearer at big battle. Pati na rin yung baling rikit, yung karera natin ng Sunday. Maliban sa kanila, halos yamado naman yung 6 na ibang karera pero ang hirap kuhanin ng 3 mga dehado na yun. Lipat naman tayo dito ngayon sa karera ng PJC, balik tayo dito. Tingin ko ngayong araw ng Miyerkules, more on Yamado side ang mananaig. Pero tignan natin, baka may mga makasilat na dehado, di ba? Kaya wag na natin patagalin, simulan na natin Bayang Karerista. Race number 1, start ng ating winner take all, races 1 to 7. Isang 3-year-old and above maiden race group placers, meron tayong 7 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 7 si Diamond Buck, gagabayan ni Pabs Cabalejo. Last February 22 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 32 seconds sa 1400 meters kung saan pumang-apat siya sa karera nila Gentle Dance at You Can Bet On Me. Nag-barrier yan last January 16 dito sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 29.8 sa 1400 meters. Ito ang nakikita kong magdadala ng marcha dito, sweepstakes runner to eh. Ito yung lumutya at bumanat ng bumanat kay Gentle Dance nun. Tingin ko dito medyo angat siya. Pabsak Cabalejo ang inete, tingin ko baka makagraduate agad sa kanyang maiden assignment. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Out of the Blue, gagabay naman ni John Alvin Guse. Last February 25 dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 16 seconds sa 1200 meters. May best time yan na ginawa niya last February 11 na 1 minute 15.4. Ito maganda na pinerform nito nung last run niya, parang napaganda yung pagbigay kay Alvin neto. Ngayon second time na re-rendahan, baka mag-umento pa. Tingin ko kung mapapalaban yung 7 sa unahan, malamang itong pwede makasilat na manggagaling sa likuran. Kaya yan ang second choice ko. Good luck Bayang Karerista. Race number 2, start ng ating pick 6, races 2 to 7, isang 3-year-old and above maiden race group placers ulit. Meron tayo ulit 7 kalahok. Dito single ko na yung numero 1 si You Can Bet On Me, kagabi ni John Alvin Guse. Last February 22, dun din sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 31 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Gentle Dance. Ito, sweepstakes runner din to eh. Sisingling ko na to, siya yung nasegundo dun kay Gentle Dance. Dito tingin ko lutang siya dito, parang angat na angat siya sa grupong to. Malamang isunod lang ni Alvin agad to. Baka early back-to-back win sa stable ni Mr. Patrick Oy. Single ko na yan, numero 1, You Can Bet On Me. Good luck Bayang Karerista. Race number 3, start ng ating pick 5, races 3 to 7, isang Pillarcom rating-based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 7 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 7 second static offer, gagabay ni John Alvin Guse. Last March 1 dito sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 27.6 sa 1400 meters kung saan pumang-apat siya sa karera nila Paris with Bronze at Grand Laughter. May best time yan na ginawa niya sa 1200 meters last January 4 na 1 minute 12.2 kung saan pumanglima siya kila Calculus at Haymark. Ito another Alvin Guse mount, ang first choice ko dito, maganda yung numero, nasa labas. Ngayon pinatry naman kay Alvin, baka maisunod niya agad to, baka manalo na ngayon. Tingin ko umintado sa sakay, may mga matutulin sa unahan, kung maghahagaran tingin ko siya ang makikinabang, kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko dito yung numero 5 si C. Rice, gagabayan ni Amon Raquel. Last February 25, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 12.6 sa 1200 meters kung saan pumanglima siya sa karera nila Zoom at Authentication. May best time yan na ginawa niya last February 11 na 1 minute 11.4 kung saan na tersera naman siya kay Iridescent.
Ito, mabibigat din yung nilalabanan nito. Yung last run niya last February 11, ang bigat ng binakbakan nito sa unan. Si Iridescent, tas inabot lang siya sa meta sa segundo. Ngayon, Cambio Hinete, di ko sure kung gamay ba ni Amon to. Isa pa, madaming matutulin eh. Baka mapasabak agad sa unahan to. Pero tingin ko kung walang makakasabay sa ere nito, malaki din ang panalo. Isa pa, maiksi ang karera. Ilan, tingin ko kasi talaga maraming hahabol sa kanya. Baka makipaghagaran agad sa unahan. Kaya second choice ko lang siya. Good luck, bayang karerista. Race number 4 na tayo. Start ang ating pick 4. Races 4 to 7. Isang Pilracom rating based handicapping system class 4. 42 to 56 split. Meron tayo ulit 7 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 5 si Donya Patsy, gagabayan ni Kem Malapira. Last January 3 dito sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 13.2 sa 1200 meters kung saan tumerasera siya sa karera nila Lilibel at Coming Early. May best time yan sa 1200 meters na ginawa niya last November 14 na 1 minute 11.6. Eto, nagpahinga ng isang buwan mahigit. Karera niya to eh. Maiksi yung karera, tingin ko walang makakasabay sa ere nito. Gamay na gamay ni Kem to eh. Siya nagpapanalo nito eh. Kung walang hahabol dito, tingin ko sa paliguan na nila habulin to. Kayang-kayang tumapos nito. Isa pa, swerte yung stable ng LABD lately. Kaya yan ang first choice ko, numero 5. Ang panigundo ko dito, yung numero 3 na si Maybell, kagabayan naman ni JB Hernandez. Last February 25, dito rin sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 12.4 sa 1200 meters kung saan pumang-apat siya sa karera nila Zoom at Authentication. May best time naman to sa 1200 meters na ginawa niya last December 18 na 1 minute 12. Ito, tingin kong pwedeng sumunod lang. Matagal-tagal na ding di nakakatikim ng panalo tong si Maybell. Tingin ko kung babanatan ni Spellbound ng isahan si Donya Patsy, ito ang tingin kong pwedeng mag-abang at makinabang. Kaya tingin ko malaki din ang panalo yan. Kaya yan ang second choice ko, numero 3, Maybell. Good luck, bayang karerista. Race number 5 na tayo, last daily double plus 1. Isa ulit Pilracom rating based handicapping system class 4. 42 to 56 split. Meron naman tayong 6 na kalahok. Dito single ulit ako, yung numero 3 na si Copperfield, gagabayan ni Mark Alvarez. Last March 4 dito sa PJC, nag-barrier yan, nagtalaya ng 1 minute 14.2 sa 1200 meters. Ito, nagbakasyon ng ilang buwan, pero bago itong magbakasyon, magaganda din yung mga performances na ito. Di lang natin alam kung nagka-diferensya ba to, pero tingin ko pinahiga lang naman. Dito, baka siya na magdala ng bandera. Ang tingin ko mahigpit na mga kalaban niya dito, yung numero 1 si Bolshevik. Parang 2-horse race lang itong race number 5, pero kung isahan, dun ako sa numero 3. Single ko na yan, Copperfield. Good luck, bayang karerista. Race number 6, last daily double for the day, penultimate race, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70. Dito single ulit ako, yung couple entries 1 and 1A, Charge the Castle and 1A Quencio. Mas tinitignan at inaasahan ko dito yung 1A na si Quencio, galing sa panalo yan, gagabayan ulit ni John Alvin Guse. Tingin ko madaming ipapanalo si Alvin ngayong araw ng Miyerkules. Etong si Quencio, ang ganda ng last run nito, baka mag-umento pa, galing siya sa panalo. Baka siya na magdala ng unahan dito, halos lahat kasi ng kalaban niya, puro deremate, tingin ko. Mabibigat pa yung mga timbang, tingin ko, pabor na pabor sa kanya tong karera na to. Maiinam din naman yung mga kalaban niya dito at di din basta-basta, pero dito, magtitipid na ako, single ko na yan, couple entries 1 and 1A. Charge the Castle and Quencio, tingin ko konting buenas lang, baka makatatlo ngayong araw ng Miyerkules, itong stable ni Mr. Patrick Uy. Good luck, bayang karerista. Race number 7, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron naman tayong 8 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 7 si Wireframe, gagabayan ni Boji Henson. Last February 27, dito rin sa PJC. Nagtalaya ng 1 minute 15.8 seconds sa 1200 meters kung saan pumanglima siya sa karera nila Segatulin at Nalibunan. May best time yan na ginawa niya last December 18 na 1 minute 14.8. Eto parang bumaba sa laban dito, lagi bumebenta to kaso di pa nagpapakita ng bote. Ngayon parang nakatagpo siya ng grupo dito, baka makaisa na to. Maipanalo na ni Boji, may mga matutulin dito, tingin ko isusunod lang ni Boji to dito. Yan ang first choice ko. Ang panigundo ko dito, yung numero 3 na si Watch Bell, gagawin naman ni JB Hernandez. Last run niya, last March 1, dito sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 30.8 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim siya sa karera nila Margo at Enfuego. May best time yan sa 1200 meters na ginawa niya last February 13 na 1 minute 15.4.
Ito yung last run nito, hindi pa nilaban eh. Kung ngayon ilalaban na to, tingin ko malaki na ang panalo. Kung ilalaban, baka iuna na ni JB Hernandez to. Mababa na din to sa grupo niya eh. Ito ang mahigpit na mga kalaban ni Wireframe, tingin ko kung sakasakali. Pero paratingan to, lagi natin sinasabi, mas maganda, mas maraming parating para sureball. Marami naman tayong single sa races 1 to 6. Tingin ko dito sa paratingan, mas maina, mas marami na yung parating nyo. Para naman hindi sayang kung nakakuha kayong dehado, tas pagdating dito, dito pa kayo ma-out, diba? Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga tips at analysis para sa gaganaping karera ngayong araw ng Miyerkules, March 11, 2026 dito sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Kung may mga gusto kayong i-shoutout, comment nyo lang dyan sa ating comment section para mabati natin yan sa ating susunod na video. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Makatulong sana ang aking mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.